Oh, Ginoong Tomba, expired na yata to kasi yung lasa. Ang sama. talaga? Muntik na ako dun ah. Ganun ba? Naku, hindi ko alam. Imposible. Dapat walang lasa o amoy yung ginamit ng pampurga. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na expired na pala yung juice. Mamatay man. Okay lang yun, huwag ka na mag-alala. Eh kayo, Ginoong Tomba, ayos lang ba ang tiyan nyo? Oo. Okay pa naman ako. Sa amin kasi, halos lahat ng uri ng halamang bundok nasubukan ko ng tikman. Kaya alam ko na ang lasa ng hindi dapat kainin. Ganun ba? Ang galing mo pala. Buti na lang. Malas naman. Itong batang gubat na to pa na tiyempuan ko. Pasensya na uli ah. Sige, kita na lang tayo mamaya. Muntik pa tayo mapahamak dahil dun ah. Nakakayamot naman to. Ang hirap putuin ng mga baguhan dito ngayong taon. Isa pa yung number 294 na yan, si Hanzo. Akala ko talagang madali ko lang siya maloloko nung nilapitan ko siya kanina. Sa ating dalawa lang to ha. Ang totoo, isa akong ninja. Ha? Ninja ba ka mo? Hinahanap kong maalamat na scroll. Shh! Alam mo na, yung tinaguri ang pinakamahalagang ninja scroll sa lahat, yun ang dahilan gusto kong maging hunter. Ang huling narinig ko, nakatago daw yun sa isang lugar na hindi mapupuntahan ng mga karaniwang tao lang. Grabe! Kanina pa tayo naghihintay, ang boring! Oo nga. Eto, may juice ako. Bakit hindi ka muna uminom para maghinawaan ka? Bahagi ng disiplina ng isang ninja na hindi dapat tumanggap ng anumang pagkain o inumin ng bigay ng ibang tao. Salamat na lang. Walang problema. Kitang-kita sa mga mata niya na mapanganib siyang tao. Isang maling hakbang lang at sakit ng katawan ng abot ko. Kung panganib lang ang usapan, isa pa to. Buwang lang ang magkakamaling lumapit kay number 301. Sa itsura pa lang, alam ko nang wala akong mapapalang maganda. At syempre, ang pinakakinaiinisan ko sa lahat, ang number 187 na si Nicholas. Kumusta? Hindi ka naman nahirapan makaabot dito? Hindi naman. Nasunod naman ang lahat ng pinlano ayon sa data ko. Gamit ang niligong kong data mula sa mga nakaraang exam, madali kong nalaman na dito ang exams ngayong taon. Actually, sa sobrang dali nga, nabore talaga ako ng bongga. Talaga? Naku, kawawa ka naman pala. Ako nga pala si Tomba. Gusto mo? Mr. Tomba? Nakita ko na. 35 times ka na palang sumubok mag-exam. In fairness, record yun ng pinakamadaming ulit. At hindi lang yon. Ikaw din ang may hawak na record ng pinakamahabang consecutive na appearances. Wow, ikaw na. Oo ganun talaga. Eto, Juice, mukhang nakakauhaw yung ginagawa mo eh. At, unfortunately, kahit super veterano ka na, hindi ka pa rin makapasa-pasa sa Hunter exam. Pero why? I think dahil masyado kang busy sa isa mong inaatupag. Tama ba, Mr. Tagatumba ng mga baguhan? Ano? Relax. Hindi ko isa-share na laman kung sikreto mo sa iba. Kaya don't worry, malaya ka pa rin maghanap ng ibang pupunterihin. Ciao! Maghintay ka lang sana ka. Darating ang tamang oras at masusuklian ko rin ang ginawa mo. Hoy, Ginoong Tomba! Oh, Meron pa po kayong juice? Pahingi pa po! Siguro ka ba lang to pero nauuhaw pa kasi ako eh. Sige ba? Bakit ganun? Kanina pa niya nainom yung Diyos ko pero bakit parang walang epekto yung gamot sa kanya? Paano nangyari yun? Pampurga lang yung nilagay ko. Pero kung ganyan karami ang iinumin niya, baka mamatay na siya dahil sa sobrang dehydration. Problema? Walang talab sa akin ng mga gamot. Nagsanay ako. Kahit lasang pa yan. Lason? Kung ganun, alam niyang may nilagay ako sa juice na yon pero ininom niya pa rin dahil alam niyang walang epekto sa kanya. Si Kilua, number 99. Puro talaga mga baliw ang mga baguhang aplikante ngayon.
Eh di mas maganda. Mas lalong nakakaaliw na patumbahin sila isa-isa. Maraming salamat sa inyong paghihintay. Dito na nagtatapos ang oras na nakatakda para sa paghihintay ng iba pang aplikanteng maaaring dumating. At ngayon, humanda kayo at magsisimula na ang Hunter Exams. Isang huling paalala lang sa inyo. Kung kayo ay nagkukulang sa abilidad o swerte, malaki ang posibilidad na magtamo kayo ng malubhang mga pinsala sa katawan. At hindi rin malayong mangyari na kayo ay mamatay. Lahat ng mga aplikanteng tumatanggap sa mga panganib na yon, maaari lang na sumunod kayo sa akin. Lahat ng hindi sumasang-ayon, pwede na kayong umalis gamit ang elevator na pinanggalingan ninyo. Bueno, kung ganon, lahat ng 404 na aplikante rito ay lalok na sa unang pagsubok. Mukhang walang kahit isang aplikante ang gustong umatras. Napadaliin sana ang buhay natin. Ano nangyari? Nagsimulang tumakbo yung mga nasa harap natin. Parang biglang bumilis ang mga hakbang niya. Nakalimutan ko ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako nga pala ang inyong Phase 1 Examiner, si Satos. Ako ang inatasang magdala sa inyo sa Phase 2 ng Hunter Exams. Phase 2? Paano naman yung Phase 1? Kanina pa nagsimula ang Phase 1. Kailangan nyo lamang akong masundan hanggang makarating tayo sa Phase 2 ng exams. Yun ang pagsubok para sa Phase 1. Susundan ka namin? Yun lang bang kailangan gawin? Tama. Pero hindi ko sasabihin sa inyo kung saan tayo pupunta. Basta dapat sundan nyo lamang ako. Naintindihan ko na. Kakaibang pagsubok to. Mukhang patagalan ng stamina masusubukan sa atin dito. Okay lang yun sa akin. Hindi ako papahuli sa takbuhan ito. Pero pagtagal, magbubunga din ito ng mental stress dahil hindi namin alam kung gaano kalayang kailangan takbuhin. Sinusubukan din dito ang lakas ng isipan, hindi lang katawan. Nagsimula na ang unang pagsubok ng Hunter Exams. Sino sa kakaibang grupong ito ang tatagal? Isa na ang natanggal bago pa ito nagsimula. At sa ngayon, ang bilang ng mga kandidato sa pagiging hunter ay 404. Nakalimutan ko ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako nga pala ang inyong Phase 1 Examiner, si Satos. Ako ang inatasang magdala sa inyo sa Phase 2 ng Hunter Exams. Dalawang oras na nang magsimula ang Hunter Exams. Mahigit 30 kilometro na ang natatakbo ng mga aplikante mula sa starting point. Wala sa kanilang nakakaalam kung gaano pa kalayo. Wala silang magawa kundi sumabay sa bilis ng examiner nang walang nakasaad na goal. Hindi pa rin nila maaninag ang dulo. At marami na sa kanilang sumuko at hindi na makapagpatuloy. Batay sa nakalap ng data mula sa mga nakaraang Hunter exam, kadalasang 40 kilometers ang ganitong course. Ibig sabihin lang nun, hindi na magtatagal, malapit na kami sa goal.
Minalate ko ang exam na to. Lahat ng mga nakakatakbo pa hanggang ngayon ay mga halimaw. Isa tong pagtitibo ng mga halimaw. Hoy, ang daya mo! Hindi ka ba marunong sumunod sa patakaran ng exam, ha? Bakit mo nasabi yun? Anong bakit? Eh kung magamit ka ng skateboard, madaya yan! Paano? Ah, dahil sa tong endurance test, ano pa ba? Mali ka! Gun, ano ba? Bakit mo ako kinukontra? Ang sabi ng examiner, kailangan lang natin siyang sundan, hindi ba? Sino ba ang kaibigan mo? Ako o siya? Ha? Uy, ilang taong ka na? 12 years old! Magkaedad lang kami. Parang mas gusto ko na rin tumakbo. Wow! Ang astig! Ako si Kilua. Ako si Gon! Ang dalawang ito talaga. Nagkaisahan pa ako. Imposible. Imposible mangyari to. Kahit kailan hindi nagkakamali ang mga kalkulasyon ko. Pero bakit ganun? Hindi pwede. Parang babagsak na ako. Hindi ako pwedeng bumagsak. No! Never! Hindi! Hindi ko matatanggap to! Hoy, baguhan! Mukhang hapong-hapong ka na dyan, ha? Ano ba yan? Unang pagsubok pa lang natin pero mukhang bibigay ka na. Paano ba nangyari may naligaw na isang lampang tulad mo dito? Mga gaya mo nilalabasin namin sa under exams. Mabuti ba, umuwi ka na, huwag ka nang babalik pa, uhuging bata.